Remember this. I am here because I love my country and I love the Filipino people. Kanilang patutunguhan ngayong umaga at syempre, lalo na syempre linggo po ngayon, mapagpalang linggo ng umaga, sa lahat din ng mga bumabiyahe ngayon at nakatutok sa ating stasyon, mga bumabiyahe patungo naman po sa mga simbahan. Siyempre, isama na natin sa ating dalangin ngayong araw na sana'y masugpon at mapigilan na po ang mawala na totally ito pong COVID-19 pandemic. Siyempre, sa lahat na nakatutok sa kanilang mga Facebook. Ayan, sa mga nakatutok sa atin sa Facebook live streaming, mapagpalang linggo ng umaga. Kay Merlin Nyates, a blessed morning. Ayan, everyone. Joel and colleagues. At kay Miss Alma Liarena, happy Sunday! At sa detalye ng ating mga balita. Isa sa ilalim sa mas maigpit na quarantine status ang Kalakang, Maynila at iba pang karatig lalawigan ngayong Semana Santa. Ito ay bunsod na rin ng tumataas na bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 at paglagkanap ng mga bagong variants sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, simula alas 12:01 ng madaling araw bukas, Marso 29, magiging epektibo ang Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region o NCR. Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na mas kilala rin bilang NCR+. Inaprobahan po ng ating Presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o ang tinatawag nating Greater Manila Area. Ito po ay epektibo sa Lunes, 12:01 po ng umaga, March 29, at tatagal hanggang 4 ng Abril, taong kasalukuyan. Pag-ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Nangangahulugan ito na tanging ang mga authorized person o persons outside residence o APORS ang papayagan lamang na bumiyahe palabas at papasok sa mga nasabing lugar, kabilang ang mga essential travels tulad ng manggagawa, deliveries at maging ang mga maghatid ng humanitarian aid. Homeliners po tayo uli. Sa bahay po tayo, except kung magtatrabaho tayo sa bukas na industriya, kung tayo po ay APOR at para kumuha ng mga necessities gaya po ng mga pagkain at gamot. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghatid ng food and essential services at may heightened presence ng uniformed personnel para ipatupad ang community quarantine protocols. Sa ilalim ng ECQ 2.0 na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang rekomendasyon ng IATF o Interagency Task Force, ipatutupad din ang curfew mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, habang wala o bawal na rin ang indoor dining sa mga restaurant. Dahil dito asana ang mga ilalatag na checkpoints ng mga sundalo at pulis, partikular sa mga borders o border ng Metro Manila. Bagamat nandyan po muli ang mga checkpoints para nga pong masigurado na tayo po ay homeliners, nananatili sa bahay unless talagang kinakailangan lumabas, pakiusap po sa mga checkpoints, wag po nating haharangin ang mga cargos, lalong-lalo na po ang mga may dalang pagkain dahil pag hindi po nakapasok sa Greater Metro Manila area yung ating mga pagkain, baka po tayo magutom. Yan po ang tinig ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Sa kaugnay pa rin balita, sumirit na sa 581,161 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 sa bansa. Ito'y kasunod ng paggaling ng 481 pang mga survivors.
Sa pinakahuling case bulletin, iniulat ng Department of Health o DOH na nakapagtala ito ng 9,595 na bagong coronavirus infections, kaya't sumampa na sa 118,122 ang active cases sa bansa. Nadagdagan ng 10 naman ang bilang ng mga nasawi dahilan upang umakyat sa 13,159 ang death toll sa buong kapuluan. Naniniwala ang ilang labor groups na dapat na magkaloob ng panibagong cash assistance ang pamahalaan para sa mga manggagawang nawala na ng trabaho dahil sa muling pagpapatupad ng ECQ sa NCR Plus Bubble. Ayon sa Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines o ALO-TUCP, maraming empleyado ang nawala ng mapagkakakitaan dahil sa panibagong ECQ implementation. Dahil dito iginiit ng grupo na marapat lamang na magkaroon ng cash assistance program ang gobyerno na magmumula sa national level o kaya naman sa mga lokal na pamahalaan o LGU. Sa inilabas na datos ng Department of Labor and Employment o DOLE noong Pebrero 28, umaabot na sa 71,744 workers ang nawala ng hanap buhay, kung saan ang 44,323 dito ay galing sa Metro Manila. Una nang sinabi ng DOLE na wala silang pondo para sa mga manggagawang maapektuhan ng NCR Plus Bubble restriction, pero mayroon pa umanong 2 bilyong piso na natitira mula sa tourism sector na nasa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Nangangahulugan ito na maaari pa rin mabigyan ng tig 5,000 pesos na cash aid ang mahigit 400,000 employees sa NCR, lalo na't kabilang sa mga ipinasara ngayon ang mga gym, spa at mga salon na ikinukonsiderang mga sub-sectors ng tourism industry. Inahayag pa ng DOLE na para doon sa mga naapektuhan ng 2-week closure, maaari umano silang mag-apply ng cash aid program na ito ng pamahalaan. Dagdag pa ng Labor Department na malaki ang posibilidad na magkaroon din ng wage subsidy program para naman matulungan ang mga apektadong kumpanya o employer na sakop ng NCR Plus Bubble na tuloy-tuloy na makapagbigay ng sweldo sa kanilang mga empleyado. A blessed Sunday morning kay Miss Mirna Lorenzo. Ayan, a blessed Sunday. Good morning to all FB viewers and listeners. A blessed morning from Amand Lumbre from DWIZ Lambrag Radio. A blessed Sundays. Shout out from DYAW Lambrag Radio Tacloban. More power to our program. Ayan. Mapagpalang linggo ng umaga sa lahat ng mga taga-Lambrag, Radio Tacloban. Ngayon, kay Amand Lumbre, yun, happy blessed Sunday. At kay Tizen Roman, blessed Sunday, cheer up. Life is colorful. From Orani, Bataan. God bless us. Ayan, ingat-ingat po tayo lahat. Ayan, sa mga kasama sa NCR Bubble. Hindi pala kasama ang, ang Bataan. Pero ang alam ko, meron ding ipinatutupad doon na checkpoint. Ayan, may mga COVID-19 restrictions din na ipinatutupad doon para nga masiguro na wala ding makakalusot doon na kaso ng o pagtaas ng kaso ng wala mangyayari pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon nga po sa lalawigan ng Bataan. Ayan, sa lahat ng mga nakatutok, blessed Sunday morning at kay Rene Vicente. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang patalastas. Ang ating oras. Nagbabalik po tayo sa IC Balita Nationwide Morning Edition ng mapagpalang linggo ng umaga, Marso 28, taong 2021. At sa bagapatuloy ng ating mga balita, tanggapin po muna natin ang pagulat ni Tata Ray Abelia, ang ating batang-batang senior correspondent mula po dyan sa lalawigan ng Rizal. Ay, Tata Ray, kasama po ang Rizal sa NCR Plus Bubble. Good morning, Tata Ray.
Metro Patrol Report. Yes, Jopel. Magandang morning sa Jopel. Ay, mapagpalang linggo ng umaga. Mas magandang lalaki ka po, Tataray. Salamat, Jopel. Naman ako sa iyo sa kagandahan. Ay, ako pa ang mana sa'yo, Tataray. Ara, very healthy ka. Ay, boy. Ay, blessed morning. Salamat pa muli, kaibigan Jopel. Regarding lamang ito, ikaw nga kung wala itong mga patch o patong, katulad na ang ating mga public utility, mga AUB, hindi magalakas loob ang ating mga barangay, unang-una sa mga PNP, ang lagay ba? Pulis kami. Ayan nangyayari dito, patrol na sa mismong Lawigan na Rizal sapagkat di naman kaila. Sabi natin, mabuti pang ibang mga AUB, nakikita ng personal ng Metro Patrol. Talagang meron sila mga terminal. Hindi masasabing illegal, dadapwat yung iba na nakikita natin, patrol na, lalo na mga illegal. Yan po dapat bigyan atensyon ng mga traffic enforcer sa kanilang mga area pa responsibility. Kaya lamang ang tanong, bakit hindi ginagalaw, bakit hindi tinisikita, paano? Kahit paano man namamansikaan pa rin ang mga nakasign diyan, Jopel. Kaya ating pala patrol na sa mga local patrol, sa mga mayor. Marami kayong mga tauhan na lumalabas. Paki-monitoring lang po ninyo ang mga public official natin sa mga barangay. Sapagkat yan, isang napalaking obstruction, patrol na sa mga pangunay ng sangan. Sapagkat national road po yan, dapat yan, walang sagabal, walang abala yan, walang nagtitinda patrol mga ating mga ambulant vendor, lalo na sa ating mga market niyan. Sabi nga natin, para maging malinis at maganda ang daloy ng ating mga kababayan natin na mamalingke, yung obstruction, tanggalin natin yan. Ang lagay ba? Yan ang tanong, Jopel. Ang lagay ba? So, may mga presenter man diyan. Ang lagay ba? Yun ang pinag-uusapan lagi dito eh. Ano nangyayari? Kaya nga, Tataray, dapat, hindi ba dapat isama na rin yan kapag magpapatupad ng restriction? Ngayong simula bukas, dapat kasama sa mga aarestuhin yung mga yung mga gumagawa ng illegal na paradahan. Di ba? Yung mga tumatanggap ng tongpats na sinasabi niyo po. Opo. Totoo po yan. Hindi naman balas lobby ang ating mga driver eh. Mga trick-cutting lang. Ako, Diyos ko, dito talaga hindi mawala. Bagay, trabaho natin, mag-news, magbalita, at paalala natin. Kaya nga, mag-ingat attention natin, ulitin ko lamang, sa mga lokal, particular na ang mayor. Kasi sa dami ng tao niya, baka na pati tao niya ay alagay ba? Baka naman ikaw nga namamantikaan niya. Jopel, alam mo na sa mantika, no? Nalagay ng konti yan. Siyempre, tahimik na yan. May mata, bulag, may bibig, tikom. Yun ang sitwasyon sa kasalukuyan. So, karagdagang balita naman natin, yung lalo na yung mga hayop, ang mga barangay na may mga ordinansa naman yan eh. Barangay ordinance, may mga municipality ordinance yan. Lalo mga natin mga pusa, mga aso, italin natin po yan. Bakit siyang permission lalabas, dudumi. Tabi-tabi sa mga kumakain Joplan, naapakan mo yan. Ang tanong, sinusisihin mo. Ayahin mo sarili mo, hindi nag-alakad ka lamang, maapakan mo, hindi permission rin niya sa ating mga kababayan. Isa rin sa nakakainis sa mga, alam mo Tatay, isa rin sa nakakainis sa mga ganyan lalo na pagka umaga. Di ba yung mga aso gumagala-gala yan. Makikita mo na lang yung mga poops ng mga aso. Nasa tapat na ng bahay mo, tapos yung yung may-ari ng aso nandoon pa sa kabilang kanto. Mapapaaway ka pa. Kahit kapitbahan, totoo yan. Hindi mo lang tayo nabagay ng pangalan. Kaya lamang, yung sabi yung disiplina, right? Correct. Ang disiplina, napakalaking bagay po sa tao yan. Ay, hindi nawawala din yan eh. Sabi nga may matigas ang ulo. Ay, alam mo na, pag matigas ang ulo, meaning to say, that's a Filipino mentality. Para sa akin lang yung yan, Opo, dapat doon sa mga mag-aalaga ng mga hayop o yung mga animal lovers, ayan. Yes. Lalo na yung aso, huwag naman nilang hayaan na magpagala-gala, Tatay. Correct, tama yan. Tama po yan. Ang hayop ng mga aso, kaibigan tao yan eh. Kaya lang komisyan, mayroong tao nagsisiyan sa aso niya patawal-tawal sa karsada. Yung mga kung tawagin, mga askal, Opo. Hindi nawawala po yan eh. Talagang totoo yan, Jopel. Kaya sabi ko nga, attention natin, konsiderasyon at disiplina sa sarili. Kumbaga sa paglilinis,
tapat mo linis mo, tapat ko linis ko. Opo, Tatay, Yan ang kumusta mga na po pala yung kumusta na ang sitwasyon diyan sa lalawigan ng Rizal? Hindi, naman dito, patuloy naman yan. Sasabi natin kung anong patakaran dito sa ICR, ganyan din naman sa lalawigan na Rizal. Siyempre, kumbaga, in uniform yan eh. Kaya ba, nagkaroon ng curfew, kung gano'ng oras, matatapos, yung umpisa, matatapos. The same naman yan eh. Wala pa kakaiba naman sa ICR natin yan. So, lumusunod naman ng ating mga local dito patrol sa Laguna Rizal. Sabi nga, kung ano binaba ng diyan sa mataas, hanggang dito sa ating susunod tayo sa ating maging protocol tayo patrol na sa ating tawag sa ating COVID-19. Yapel, natin mga citizen mula sa lalawigan na Rizal, ito ang Metro Patrol, Tataray, Aragon sa Villa, nag-uwalit sa pilang may tudulakas, DWIC. Maraming salamat, Tatay Abelya, mula po dyan sa lalawigan ng Rizal, ang ating batang-batang senior correspondent. Samantala, magtungo naman tayo sa Bagulat, ikaw Johnny Gole mula po dyan sa Central Luzon, lalawigan ng Pampanga, nakitaan ng mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19. Yes, Kuya Johnny, good morning! Magandang umaga. Ito, ang lalawigan ng Pampanga, isa na ngayon sa mga probinsya sa bansa. Kasama na itong lalawigan ng Batangas na may mabilis na pagtaas sa hawaan ng COVID-19. Ito yung sinabi ni Dr. Guido David ng Octa Research Group matapos aprobahan nga ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang deklarasyon sa National Capital Region simula Marso 22, 2021 na makontrola o itong inaprobahan nga ng Pangulong Rodrigo Duterte itong plus bubble sa layuning makontrol nga itong paglaganap ng COVID-19. Ayon dito kay Dr. David, dapat i-monitor din ng national government ang mga kalalagayan aktual na sitwasyon ng COVID-19 cases sa mga lalawigan gaya nga ng Pampanga at Batangas na nakitaan din ang mabilis na paglaganap ng virus. Nauna rito kabilang sa mga probinsyang inaprobahan nga ng Pangulong Duterte sa plus bubble ay ang mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sa kasalukuyan, ayon dito sa ulat ng Pampanga Provincial Government, nakapagtala ito ng 9,266 na kaso ng COVID-19. Samantala, nasa 7,636 na ang gumaling sa sakit. Sa naturang bilang, nasa 1,164 ang active cases at 466 ang sinawing palad. Dahil dito, muling naghigpit ang provincial government sa pagpapatupad ng safety protocols, lalo na sa mga bibisita dito sa Pampanga. Kinakailangan muna nila mailalim sa RT-PCR test sa loob ng 22 oras. Sa kanyang mensahe, sinabi nitong si Governor Dennis Pineda sa kanyang official Facebook page ang hakbang upang maibsan kung hindi man tuluyang mahinto ang paglaganap ng virus sa lalawigan. Mula Marso 20 hanggang Abril 5, paglalatag ng mahigpit na control checkpoint ang pulisya sa mga strategic location partikular sa bawat boundary line ng mga bayan, syudad at probinsya dito. Samantala, inatasan din niya yung lahat ng mga lokal na pamahalaan at barangay na higpitan ng pagpapairal sa safety standard protocols sa kanilang lugar na nasasakupan. Ilan dito yung curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Paglimita sa mga tao sa mga pamilihang bayan, supermarkets, groceries, drugstores at maging sa mga food chains at mga restauranta. Samantala, bawal na gumala itong mga minor de edad at maging senior citizen maliban kung bibili sila ng mga essential commodities kontrolado na bilang sa mga pagtitipon o social gatherings, lalo na itong mga aktibidad sa fiesta at mga kalintulad na okasyon gaya ng birthday party, kasal at binyag, maging ang pakikipaglamay at pakikipaglibing sa mga yumaong hindi naman dahil sa COVID-19 ay limitado rin. Ipinagbabawal din ang pagbibenta ng nakalalasing na inumin sa mga panahong ito. Gayon din yung nakagawian ng aktibidad dito sa Pampanga. Itong mga namamanata nating mga kabalen na nagpapako sa krus sa Biyernes Santo ay bawal na rin. Anya pa, walang pakiusapan sa mga mahuhuli na lalabag nga sa direktibang ito. So yan ang sitwasyon buhat ito sa gitnang Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat simpilang may tudulakas, DWIC. Maraming salamat, Kuya Johnny Gole, mula po dyan sa Central Luzon. Samantala, magtungo naman tayo direktamente sa mag-uulat ni ating Beth Samson. Metro Patrol. Yes, Ate Beth, good morning. Yes, good morning, Jopel. Kasama ang Kamanaba o NCR dito sa
ECQ na magaganap. So, dahil dyan ay hinikayat ni Caloocan City Mayor Oka Malapitan sa profiling ang mga nais magpabakuna kontra COVID-19. Kabilang mga edad na 18 o minor na edad na 18 years old hanggang 59 taong gulang na may comorbidity o may nakaramdaman o A3 group na kabilang ang mga itinuturing na high risk. Ang mga may comorbidity ay kabilang ang mga may iniinom na maintenance medicine tulad ng may hypertension, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, kidney disease at iba pa. Prioridad at uunahin bakunahan ang mga may karamdaman na may tuturing na high risk sa exposure sa pandemya, kabilang dito ang mga traffic enforcer, security guard, jeepney drivers, pedicab at tricycle drivers, empleyado ng gobyerno at financial offices, market at supermarket, vendor, resto and hotel staff na empleyado ng mga 40 pa rin kasamang Jopel ay kasama dyan sa bibigyan ng mga bakuna. Sa araw ng pagbabakuna ay dalihin lamang ang alinman sa medical certificate sa loob ng makalipas na 18 buwan, reseta ng gamot sa nakalipas na 6 na buwan, medical abstract at iba pa na magpapatunay na karamdaman, sariling ballpen at ID. Sa kasalukuyan, Jopel, ay meron ng 1,196 active cases sa Caloocan. Kaya payo ni Mayor Oka, ipagpatuloy ang pagsunod sa mga health protocols, lalo na ngayon at nasa ECQ na ang NCR, at pakatandaan, sundin ang curfew hour na 6 p.m. hanggang 5 a.m. Bawal ang minor, bawal ang senior. Okay mo lang sa Camanava area, So, ibig Metro sabihin po, Ate Beth, Yes. Opo, ibig sabihin dyan, pagsapit ng alas 6, wala na pong katao-tao sa labas o napakatahimik na ng mga kalye, ng lugar dyan po sa Navotas area. Yes, ganun dapat. Sa Camanava area ay talagang yan ay paiirali na. Alas 6 pa lang. Kaya yung ibang mga trabahador na kausap ko kagabi kasama ng Jopel, Opo. ay tinext na sila o minessage na sila ng kanilang mga pinagtatrabuhan na ang pasok nila kapag ganitong nasa ECQ na ganyang curfew ay 7 to 4 para hindi sila gahol sa kanilang pag-uwi at hindi abutan ng curfew hour. Opo, may mga nakalatag na po bang mga checkpoint, Ate Beth? Yes, kasama ang Jopel, noong pa man, sa pool pa man, hindi pa man na sa ECQ, ay talaga naman ang higpit pa rin ng checkpoint sa Camanava area. Talagang ang ating mga kapulisan, ang ating mga LGUs ay nakatutok sa mga checkpoints para hindi palusutan ng mga may dalang sakit o ano pa mang problema na makakaperwisyo sa pandemyang nagaganap. Okay. Okay, maraming salamat, Ate Beth. Thank you, Jopel. Back to you. At ayan nga po si ating Beth Samson mula po sa Camanava area. Samantala, tanggapin naman natin ang pag-ulat ni Kuya July Paddock mula po dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ayan, may sitter po si Kuya July Paddock mula po sa Bulacan. Yes, Kuya July, good morning. Yes, Jopel, dahil sa mahal na araw na ay nakahanda na yung mga tent ng bawat Philippine National Police sa bawat barangay, lalo dito sa Barangay Muson at atong po kung tawagin ito yung Oblan Sumbak Summer Vacations at kasama naman. Yes, Kuya July. Konting Hello. pihit. Ayan, konting pihit, Kuya July. Yan. Sige. Kasama yung mga miyembro ng Radio Civic Group, yung mga balikatan, member ng Police Hotline Movement, at yung mga member ng Kabayan Movement na sila yung maantabay at tumitingin sa ating mga kababayan. Lalo na sila yung ma-assist siya dito sa mga tinatawag na traffic situations at pati sa mga kababayan natin na hindi sumusunod sa sinabing mga health protocols. So yung mga pulis ngayon na yung umiikot, lalo na ngayon at ECQ na, at pinagbabawal na nga lumabas yung mga senior citizens, maliban lang kung bibili na yung mga gamot o yung mga pagkain. So yun, sobrang umigpit na naman ngayon. Kaya nakita ko yung kanilang pagpapatrol kasama itong mga barangay tanod para alalayan itong mga PNP na bantayan ang ating mga kababayan na dapat sana sumunod sa nasabing
Opo, Queen July. Yes. Queen July, dyan po sa Tungko area, kasi dyan po malapit na yung pati doon sa Muson, ayan yung mga entry point papunta sa Grotto area na madalas pinupuntahan ng mga deboto kapag mahal na araw. Sa may So ibig sabihin yung kasi magpapatupad ng bubble, so yung mga residente na nasa area lamang ng Bulacan at maging dito sa Quezon City, maaari pa rin magpunta basta't sumunod lamang sa